Paalala po lamang, ang impormasyong aming ibabahagi ay para sa layuning pang-impormasyon lamang at hindi opisyal na payo ukol sa tulong at regulasyon na kung saan na ang seksyon ng gobyerno, Pilipinas man o Japan. POEA noon, DMW ngayon. Ano ang pagkakaiba at ano ang mga serbisyo nila? Isang mahalagang pagbabago para sa mga overseas Filipino workers o OFWs. Marami pa rin nagtatanong kung ano ang nangyari sa POEA at bakit DMW na ang madalas nating marinig ngayon. Noong February 3, 2022, opisyal na itinatag ang Department of Migrant Workers or DMW sa pamamagitan ng Republic Act No. 11641. Ang dating Philippine Overseas Employment Administration o POEA ay isinama na sa DMW at ang mga tungkulin nito ay inilipat sa bagong departamento. Ano ang layunin ng DMW? Ang pangunahing layunin ng DMW ay protektahan ang mga OFW sa bawat yugto ng kanilang pag-abroad, mula sa pag-a-apply ng trabaho, pag-alis ng Pilipinas, pananatili sa ibang bansa, hanggang sa kanilang pagbabalik at reintegration sa bansa. Ano-anong ahensya ang pinagsama sa DMW? Hindi lamang POEA ang isinama sa DMW. Kabilang dito ang Office of the Undersecretary for Migrant Workers Affairs, DFA, Philippine Overseas Labor Offices o POLO, ngayon ay MWO, International Labor Affairs Bureau, National Reintegration Center for OFWs, National Maritime Polytechnic, at Office of the Social Welfare Attaché. Dahil dito, halos lahat ng pangunahing serbisyo para sa OFWs ay nasa isang departamento na lamang. Mga serbisyong dating ginagawa ng POEA na hawak na ngayon ng DMW. Number 1, pagbibigay ng lisensya sa recruitment agencies. Ang DMW ang nagbibigay ng lisensya sa mga recruitment agencies at nagmamonitor kung sumusunod sila sa batas. Kung gusto mong malaman kung legit ang isang agency, sa DMW dapat mag-verify. Number 2, pag-aproba ng mga job orders. Bago makapag-recruit ang isang agency para sa trabaho sa ibang bansa, kailangan maaprobahan muna ng DMW ang kanilang job order upang masigurong legal at ligtas ito para sa mga aplikante. Number 3, OFW Pass at e-registration. Ang dating mga serbisyo ng POEA tulad ng OFW Pass, e-registration, balik manggagawa, at OFW Records ay nasa ilalim na ngayon ng DMW. Number 4, laban sa illegal recruitment. Isa sa pinakamahalagang trabaho ng DMW ang pagsugpo sa illegal recruitment. Aktibo itong nagsasagawa ng operasyon laban sa mga peking recruiters at scammers upang maprotektahan ang mga OFW. Number 5, tulong sa OFW sa ibang bansa. Kapag may OFW na, hindi pinapasweldo, inaabuso ng employer, may labor dispute, nangangailangan ng repatriation, maaaring lumapit sa DMW at sa mga migrant workers offices sa iba't ibang bansa para humingi ng tulong. Number 6, reintegration program. Para sa mga OFW na umuuwi na sa Pilipinas, may mga programang tumutulong sa paghahanap ng trabaho, livelihood projects, skills training, negosyo at kabuhayan. Layunin nitong matulungan silang makapagsimulang muli sa Pilipinas. Bakit mahalaga ang DMW sa mga OFW? Ang DMW ay tinatawag ding tahanan ng OFW dahil ito ang pangunahing ahensyang nagbabantay
sa kapakanan ng mga Pilipinong nagtatrabaho sa ibang bansa. Mula sa recruitment hanggang sa pag-uwi, may ahensyang handang tumulong at magprotekta sa kanilang mga karapatan. Sa kabuuan, kung dati ay POEA ang kilala natin na ahensyang humahawak sa overseas employment, ngayon ay DMW na ang may responsibilidad sa halos lahat ng serbisyo para sa OFWs. Ang dating mga tungkulin ng POEA ay nananatili pa rin, ngunit mas pinalawak at pinagsama-sama sa ilalim ng DMW upang maging mas mabilis, mas organisado, at mas epektibo ang serbisyo para sa ating mga kababayang nagtatrabaho sa ibang bansa. Disclaimer lamang po, ang lahat ng impormasyong ibinahagi ay para sa layuning pang-impormasyon lamang at hindi garantisadong kumpleto o laging updated. Ito ay maaaring magbago ng walang paunang abiso. Ang creator ay hindi mananagot sa anumang direkta o hindi direktang epekto na maaaring magmula sa paggamit o interpretasyon ng impormasyong ito. Sa pangwakas, umaasa po kami na nakatulong ang impormasyong ito bilang gabay. Para sa pinakabagong update at opisyal na detalye, makabubuting i-verify pa rin sa tamang ahensya o autoridad. Marami pong salamat.